Yon, magandang umaga. Lunes na naman. Kumusta ang weekend nyo? Ayos na ayos last Friday. Yung last episode muna namin ng OPM live stream at so far, okay. Gustong-gusto ko yung kinalabasan nung mix, lalo na yung sa ano natin, yung sa in-upload. Yung nostalgic, nagustuhan ko talaga, nag-enjoy ako sa set. Looking forward sa mga susunod na na idea. And ngayong Lunes, brainstorming, may mga bago tayong mga show na i-film mamaya, settlement show kay Cherry, exciting. I'm sure marami ulit tayo mapipick up doon. And ngayon si Dre nag-film ng last episode muna rin ng Screen and Spoiler ni Anne. And yun, maaga pa ang araw. And yeah, enjoy the show. Hindi ko pa napanood. Sa pag-ibig ng pinikula ay ang idea ng justice. Bakit po walo? Ano to? The killing of a sacred deer. Kumalam niyo ang istorya. Labaw na intindihan. Kasi ginagawa ko to. Monday. Ito. Last episode na Screen and Spoiler. So, mamaya na lang. Hindi ako makapag-concentrate. Meron tayong first episode nung settlement series, hoping that it will be a series. So meron tayong dalawang guests mamaya. Pinapractice ko na yung English ko because they're not Filipinos. They're both Latinas. They're running a place called Well Journey Services that helps in mental health. So, pareho silang psychotherapist. Yun. Meron yata yung company nila, although you get the services, you have to pay to get their services, they're also partnered with the government. So, merong mga certain eligibility na they can give free mental health services. So, yun yung mga tatanong natin mamaya. Tsaka yung specialization nila is yung mga culturally sensitive mental health issues. Meaning, yung mga racialized groups na nag-migrate dito or even LGBTQ+. So yun, so may mga special concerns sila in terms of the kind of counseling that they give them. So yun yung, kumbaga, specialization nila as therapists. Nagbiblink na naman. So pag tinatapat ka, ayun. Troubleshoot. Let's troubleshoot. Kung wari may nakita ako, tapos, pwedeng ang problema yung fixture, pwedeng ang problema itong software, pwedeng ang problema baka may kable. Medyo komplikado siya eh. So, ang hirap. Ayan ang sinasabi. Hindi pala ito. So yan, patay na yung dalawa. Pupunta nga ako. 1 and 2? Pinatay ko muna. Kasi, hindi... Ayan, patay siya, no? Teka! Yan o, nagbiblink pa rin. Oo. Ano yan? Ang plan B, tatry kong restart. Just in case. Sa isang settlement service, inibita tayo dun sa open house nila na nandun lahat ng mga services na pwedeng ibigay sa mga newcomers. So, newcomer services siya. Napunta ako dun para tingnan ko ano nga yung mga posibleng sourcing na pwede natin gawin or networking. Kasi minsan nahirap magharap ng guest. So, minsan pupunta ka sa mga ganon, ginagather ko lang yung mga contact numbers nila para later on, pwede natin imbitahin as guest. From Immigration 101, since kaya na nila attorney, tapos iniwanan, kumbaga sila na yung nagra-run on, sila tsaka yung
yung staff nila from JCA na nag-answer ng mga immigration questions. This is the other facet, the other side of immigration, na pag nandito ka na, ano yung mga pwede mong itap, at saka pang-balanse rin kasi ang bigat ng issues ng immigration, ang daming nalilito kung paano sila mag-stay dito, others are still asking if it's worth it. So we're kind of presenting the other things na hopefully more positive, na or mas matututunan nila kung ano ba yung mga pwede nilang ma-access pag dito na sila nakatira. What makes Canada a unique country? What are the services that they offer? And we wanna also get a real picture of it, like tama ba itong ino-offer nila? Kasi may mga issues din ngayon na masyadong marami yung fino-focus sa refugees, paano naman daw yung ibang aspects. But that's Canada as a nation. That's the stand of Canada, is parang to be more open to refugees. So, you know, we want to open those kinds of talk also and discussions. So, pwede rin na software. Diba? Kasi kung talagang may sira yung, ewan ko. Kasi hindi pa tayo nag-pray. Diba? Father, Son, Holy Spirit, Amen. Lord, dear God, we pray for our fixtures. Lord God, sana mawala na yung pagdiklap-diklap niya. In Jesus' name. Amen. See? For if Jesus is with me, who would be against me? Okay, so I think naayos na ni Philbert yung ilaw. Pero andito ako, babantayan ko kung mag-flicker. Yun. Mag-flicker ba? Ay, hindi. Kumukurap na ako. So ngayon, in-edit ko yung episode ng Cherry Mercado Podcast from last Friday. Episode 14 na yung guest si Ate Ann. Paggabi actually, galing ako sa SBBL night. So ito yung parang pa-dinner ng Sunday's Best Basketball League. So in-invite ako doon. Diba sa ibang liga, liga, basketball lang yun. Naisipan ko na gumawa ng SBBL Night para hindi lang basketball. Ayun, magkakalaban tayo sa court, pero sa outside, tayo, sama-sama, community pa din as SBBL family. So basically, siya, way of giving back ng league sa mga players. So meron mga raffle doon. Doon na rin nila ginawa yung awarding ng liga. So ayan, nagtitaping na kami and nag-flicker ulit habang nagtitape na. And then nakita ni Dre. Si Dre naka-discover. Ala, yan na. Capture. Ayun si Philbert, inaakyat niya. Kaya mo yan. We believe in you. Ayan. Habang nagtitape, ano siya sa hagdan. Tingnan natin kung ano mangyayari. Go, go, go. 5 minutes later, andun pa rin siya. Tuloy pa rin ang pag-fix. Pero nawala na yung flicker. Yeah. Ang flicker is napupunta sa mga guests. Tinutok na niya sa ceiling para pag nag-flicker, hindi mapapansin. Diba? Bumababa na siya. Mission accomplished kaya? O nangawit lang? Okay ba? We'll see. So far, wala nang flicker. So yeah, I think okay na. Okay na. Okay na. Wala na. Hindi mo na tinapat mo na sa taas. Ayan ulit, gagawa kami ng reel and then gagamit kami ng teleprompter and si Dre ang magkakontrol ng prompter. Sarap naman yan. Ano yan? Spicy Chicken Deluxe from Chick-fil-A. Chick-fil-A, nag-Uber from Chick-fil-A. Anyway, gusto mo i-prank si Cherry? Sige, kuya.
Dagdagan natin ng words yung prompter sa ulit. Tingnan natin kung babasahin niya. Actually kasi, akala ko tapos na. May dash na kasi dun sa end nung script ni ate. So akala ko wala nang next paragraph. Okay, cut. Yung pala, nung in-scroll down ko dun na sa actual show na Thriving Canada, meron pa palang kaduktong sa shoot. Tingnan natin kung magpipay attention si Cherry. Babasahin niya hanggang sa uli. Anong pwede nating ilagay? Kailangan English, di ba? Patingin nga patingin ng sinulat niya. Saan siya tumigil? Oh, dami. Sa taas. Yan. Hindi niya nabasa to. These findings. Ay, dito pa. However, yeah. Ayun, akala mo tapos na dun sa dash. Akala ko tapos na. So, babasahin niya, however, a 2024 study by Plasticless analyzing. Pero I think, Chris, ano niyo to, kuya? So, dapat i-into na siya sa more, even in products marketed as safer or more natural. Lagdagan natin ng isang sentence. I believe that beauty is in the eye of the beholder. Sa beauty, kita niya po ate. Hindi. Sige. Okay, close natin. Ilayo na natin. Ayan, okay. Nagpapasalamat ako sa lahat ng tao na pumunta sa SBBL Night at shoutout din sa Filipino TV. Yung kwento ni SG, si SG yung commissioner ng league. Sinabi niya, napapansin daw niya kasi yung ibang liga, although madami at saka malaki, basketball lang, outside nun, wala na. And then, madalas pa sa mga liga recently, daming, kung active kayo sa social media, daming mga issues ngayon sa mga liga dito kasi parang mga lutuan daw, may mga binabash yung mga referee kasi ang papangit daw ng call, may mga liga na gano'n eh. So, isa sa mga way niya para, buuin yung community is gumawa ng mga ganitong klaseng event na kumbaga sa court magkakalaban sila and then, pero sa labas, family pa rin, community pa rin na magkakalaban tayo, may pisikalan, mayroong mga issue siguro sa court. Pero pag sa labas, may salo-salo tayo, ganito, parang pamilya pa rin. Yun yung nagustuhan ko kasi siya yung una, if I'm not mistaken, na gumawa ng ganito as a basketball league. Parang ginagawa niya talagang parang community at family yung liga, hindi lang business. So, yun, blessed ako na in-invite niya ako dun. So, hindi na i-film yung reel kasi yun na daw yun. So, hindi natin siya mapaprank today. So, sayang. Next time, may mapaprank tayo sa teleprompter. Pero for now, tayo ang na-prank.